تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adhaban nar. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga nanonood sa video ito, alam niyo bro, itong aya na sinabi ng Allah sa Quran, katotohanan ang paglikha namin ng mga kalangitan at ang mga kalupaan na ito, at ang pagpapalit ng araw sa gabi, maliban na lamang ay ito ay tanda ng Allah. Saan? Sa mga tao na binigyan ng Allah ng tamang pag-uunawa, na alam nila sa pamamagitan ng pag-aalaala sa mga paglikha ng Allah, ito ay nagbibigay sa kanila ng linaw, nagbibigay sa kanila ng katotohanan sa kanilang buhay na ang mundong ito ay sadyang tunay na may lumikha, na siya si Allah, siya ang Diyos na nararapat sambahin, purihin, luwalhatiin, at ialay natin ang ating buhay para sa Kanya. Mga kapatid, sabi dito sa aya, la ayati li ulil albab, dahil ang mga tao na binigyan ng dunong pag-unawa, alam nila na ang mundong ito ay may lumikha, at tayo kung bakit tayo nilikha dito sa mundo, dahil para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina, sinabi ko sa iyo bro, ang buhay natin dito sa mundong ito, 24/7. Pwede ito uri ng pagsamba. Ito kanito, ganito, nakaupo lang kayo dyan. Nakikita ninyo itong mga yan. Sabi dito sa aya, alladhina yadhkuruna Allaha qiyama. Sila yaong naalaala nila ang Allah. Nang sila ay nakatayo, nakaupo o nakagilid sa mga paglikha ng Allah, natutulog bago mag-umaga o gabi, lahat ng ito. At sinasabi nila, Rabbana ma khalaqta hadha batila. O aming tagapaglikha, aming Panginoon, hindi mo to nilikha na ito ay nilikha mo na parang walang saysay, walang dahilan. Ngunit nilikha mo ito dahil para ito sa mga alipin mo na tamasain nila ang mga biyaya mo para purihin ka, pasalamatan ka at sambahin ka. Nasaan ka? Isang tao na nandito sa mundo na binigyan ng Allah ng tamang pag-isip, na iba ang sinasamba mo, iba ang pinupuri mo. Gumagawa ka ng mga akala mo wala ka ng paglilitis sa araw ng paghukom. Meron bro. Sabi ng Allah sa Quran kung saan matutungayan natin yung akala ba nila na sila ay nilikha namin na parang wala. At sila ay hindi babalik sa amin. Hindi. Lahat tayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kristiyano ka man, Hudyo ka man, mapagtambal ka man sa Allah, Muslim ka man, may araw ng paglilitis. Lilitisin ng bawat isa sa atin kung ano ang nagawa niya. Yung mga pumapatay sa mga tao, sa mga bata, pumapatay sa mga babae, sa mga sibilyan, sa kahit sino, wallahi, napakalaking pagbabayaran niya sa araw ng paghukom. Dahil may paglilitis ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung makikita natin, mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Al-Baha. Tapos, ang park na ito, bro, Ragadan Park. Alam mo, sa dami ng park na napuntahan ko dito sa Saudi Arabia, iba talaga ito. Kasi sa totoo lang mga kapatid, kanina sinasabi ko dito sa kapatid natin na si Muhammad Rashid, sabi ko, kung may bagyo talaga dito sa Saudi Arabia, ito ang bagyo dito sa Saudi Arabia. Akala ko sa Taif lang, pakita mo yan bro, itong huwag ka gumili dyan, baka madulas ka tayo dyan. Tignan mo ang ulap. Allahu Akbar. Masya Allah. La khalqu samawati wal ard akbar. Sabi ng Allah, ang paglikha namin, katotohanan sa mga kalangitan at kalupaan na ito, ay mas dakila kaysa sa paglikha namin sa tao. Ngayon sasabihin mo si Jesucristo ang Diyos? Na bago pa malikha si Jesucristo o bago pa ipinanganak ay meron ng ulap, meron ng araw, meron ng mga bundok, meron ng mga nauna sa Kanya.
Hindi makatuwiran na sambahin mo si Jesucristo na Diyos. O di kaya mga tao. O di kaya mga anghel. Hindi. Siya ang Allah na sinabi niya sa Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Katotohanan ako si Allah. Ako ang Allah, sabi niya sa Quran. Sa Surah Taha, walang Diyos na nararapat dapat sambahin maliban sa akin at itaguyod ang inyong pagdarasal, pagpapatira pa bilang pag-aalala sa akin. Yan kahalagaan ng salah, mga kapatid. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkita ng isang Muslim na binigyan ng Allah ng tamang pag-iisip, pag nakita niya ito, napupuri niya ang Allah. Nasasabi mo, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ya Allah, hindi mo ito nilikha na walang dahilan. May dahilan. At kung namamangha tayo dito sa nakikita natin sa mundong ito, na napakaganda, bro, mas matindi ang mga, ano pa kaya? Walang-wala ang araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, kumpara itong dito. Falidhalika, alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuru. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Antumul ladhina tasma'un wa tashhadun. Hada lakum likay tufakkir bi khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Itong mga paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi subhanallah, nagbibigay ito sa atin ng kapanatagan, bro. Nagsasaksi ang puso at isipan na may Diyos na nag-iisa na hindi kayang likhain ng kahit sinong tao na lilang dito sa mundong ito ang lahat ng mga nakikita natin. Wahada huwa dalil biwujudillah. Yung mga tao na hindi naniniwala ng walang Diyos, katulad ng mga Zionist, kung paano sila pumatay sa kahit sino, dahil akala nila walang paglilitis. La tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum li yawmin taskassu fihi al-absar. Subhanallah. Totoo yan. Aya yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akala ba nila na sila na nagkukutya, pumapatay, gumagawa ng mga kasalanan at walang paglilitis sa kanila, sa kanilang mga nilalapastangan? Hindi, sabi ng Allah. Dahil ito sa araw ng paghukom ay malaking pagbabayaran sa kanila. Mga kapatid, nakikita lang natin ito. Alam natin, nagdurugo ang puso't isipan natin sa mga nangyayari ngayon na nakikita natin sa Palestine. Pero ganun pa man, tayo, ang buhay natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang lahat, natapos na ang lahat. Mangyayari ang mangyayari, ang mga hindi natin inasahan. Pero tayo, tunay na tigib, malakas, matibay ang ating paninindigan at pagpapasalamat sa Allah na hindi tayo nagkakaroon ng masamang pag-iisip sa ating tagapaglikha. Minsan may mga Muslim, nasaan ang justice? Nasaan ang Allah? Nasaan ang astaghfirullah? Hindi mo yan dapat i-question kung ikaw ay totoong tunay na mananampalataya. Dahil ang i-question mo, ikaw, tanungin mo ang sarili mo. Pasalamat ka dahil hindi ka sa katulad ng katayuan ng mga kapatid natin sa Palestine. Ikaw bilang isang Muslim, ano ang ugnayan mo sa Allah? Paano mo ginagawa ang 5 beses na pagdarasal mo ng isang araw? Paano ka makipag-ugnayan sa iyong magulang, sa iyong mga asawa, o di kaya sa iyong mga anak, pamilya, lahat? Kasi ang buhay natin dito sa mundo, 24/7, all of this, we will be accountable in the day of judgment. Yes, no doubt in it, wallahi. Our life on earth is but a test of Allah subhanahu wa ta'ala. And every single second, we will be judged and we will be reckoned of our deeds in the day of hereafter. That is why we Muslims, as a Muslim, we are here in this world. Kailangan huwag nating sayangin ang mga sandali at oras na hindi natin purihin, pasalamatan ng Allah at gumawa ng kabutihan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ang taong pinakamabuti ay ang taong na gumagawa ng kabutihan na pinakikinabangan ng karamihan. At ang taong pinakamasama ay ang tao na siya ay nagdudulot ng kasamaan dito sa mundong ito. Ang mundong ito, bro, pahirap, parusa at pag ano sa atin. Ano ba ito? Examine, yung pagsubok sa atin ito. At siyempre sa atin ang araw ng paghukom, ang buhay na walang hanggan. Aanin mo ang lahat ng buhay dito sa mundo, maiuwi mo man ang lahat sa Pilipinas. Halimbawa, ikaw dito sa kapatid na Muhammad Rashid. Ilang taon ka na rito?
30 years. 30 years. Itong 30 years na pananatili mo dito, bro, maiuwi mo ang albaha. Sa palagay natin, maiuwi mo ang albaha. Ang anong maiuwi mo? Ang alahas, ang pera, kapangyarihan, lahat. Pag naiuwi mo sa Pilipinas, ilang taon ka mananatili sa Pilipinas? Sabihin pa nating 20, 30 years. Saan ka pupunta? Mamatay din ng tao. Nasaan yung mga naipundar mo, na naiuwi mo? Ililibing ba sa tao? Hindi. Wallahi. Kaya ang tunay na yaman at ang tunay na tanging makakatulong sa atin sa ating libingan, lalo na sa araw ng paghukom, ay ang tigib na pananampalataya. Nandito yan, bro, sa puso, sa Islam. Paninindigan natin sa Allah. Tibay ng ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na anuman ang nangyayari dito sa mundo, may Diyos na siya ang Allah, na siya ang may kapangyarihan at siya ang maglilitis at siya ang bahala sa lahat. Masakit man ang nakikita natin, pero may Diyos na siya ang Allah na magbibigay ng hustisya sa mga nangyayari. Kaya ang dapat sa isang Muslim, ikaw, ako, sino tayo, saan tayo, ang ating ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang tunay na kung bakit niya ipinapahintulot ang mga nangyayari dahil may dahilan. Hindi natin alam ang dahilan na ito ay mabuti pala sa bandang huli. Alam natin ang mga nangamamatay ng mga shahid, mga martir, paraiso yan. Maswerte sila dahil martir at paraiso. Alhamdulillah. At ito ay habag awan ng Allah sa kanila. Mga kapatid, nagiging mixed na yung mga sinasabi natin, pero ang gusto ko lang masabi itong nakikita natin dito kay Taib, niniptalo ka. Ha? Meron sa Cotabato na ganito? Dabo na. Wala kayo doon. Sa amin sa Marawi meron. Pag bro, sa MSU, Mindanao State University, nakato na ka dito bro. Wapa ka nakato Marawi, gikan ka sa Iligan. Dito ka nagdako sa Iligan. Oh, nagdako ka dito, nawa ka nakaabot sa Marawi. Waka na eskwela dito sa MSU ah. Mahayod dito sa MSU. Pag abot ni mo sa MSU bro, mayroong ganito. Meron ka Bisaya? Dili no? Dili, gamayra, kadyut. Oh, tapos doon sa MSU, pag nakaakyat ka rin, ang makikita mo doon, the beauty of Lake Lanao. Yan. Makikita mo yung beauty of Lake Lanao at may nag-draw doon na parang makikita mo yung the sleeping beauty of Lake Lanao or the lady of beauty of Lake Lanao. Ganun ba yun? Basta importante yung lugar, yung lake na yan at pag nandito ka, makikita mo yan diyan parang babae na nakahiga. Kaya tinawag na lady. The lady or the lake beauty lady of Lake Lanao. I'm sorry, hindi ko na maalala. Pero mashallah, Allahu Akbar, ya Allah. Gawin kami sa tunay na mga tao na nananatili, na nananalig sa iyo at sumasamba sa iyo. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at aming mga kasalanan. Wallahi, isa sa pagsamba sa Allah ay ang pagpuri sa kanyang mga nilikha. Correct, bro. Kanina, nasa aeroplano ako. Naisip ko, napakaliit lang na mundo. Parating na ako dito sa Albaha, pero mundo lang ito. Mundo lang ito bro mundo lang ito. Nasaan ang Mars? Hindi ka pa nakapasok sa Mars, sa Jupiter, sa Neptune, di ba? Mga Pluto. Di ba? Isipin mo, kanang itong buwan, hindi yung araw. Yung araw lang, itong araw na nakikita natin, gawin mo ang Earth na 3.2 Earth. Ang mundo is gawin mong 3.2 million, ipasok mo sa araw. Yun lang yun. Yan lang ang nakikita natin sa kalawakan na first. Nasaan pa yung pangalawang kalawakan? Kasi we have the 7 heavens. And sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, in every heaven, sa pagitan nito, it takes 500 years before you reach. Ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nakita niya. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nakita niya ang isa sa mga anghel na ang pagitan lang dito sa tainga ng hangil at saka dito sa kanyang bewang ay sa balikat 700 taon bago mo ma-reach. Isang anghel lang yun, bro. Napakalaki. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Correct. Ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalangitan at mga kalupaan na ito,
napakadakila at napakalaki kaysa sa paglikha ng Allah sa tao. Ngunit karamihan sa mga tao hindi nila alam. Sinong lumikha sa dagat, bro? Ang mga bundok na ito. Ang mga kalangitan na ito. Kung makikita mo kalangitan, walang tukod, bay. Di ba? Basig mahulog na siya. Dili ba na siya mahulog kay naiginoo? Na nagtanaw na siya ang nagpa-power dyan. Tapos ang tao gagawin niyang sarili niya na the most powerful on earth. Siya ang ikokontrol niya ang mundo. Gagawin mo si Firaun. Bahala ka sa buhay mo. Dahil may oras ka rin. Wallahi bro, ang lahat ng lumagpag sa guhit, may hangganan, may parusa. Mga kapatid, halo-halo na ang naming nasabi. Ito kapatid natin na si Muhammad Rashid. At ito rin si Tayyib. At ito si Ryan. Magpakita ka Ryan. Para yung mga kapatid natin dyan sa, ano ba yan? Sa Iligan. Si Ryan, taga Iligan ni siya. Di ba? Asa ka dito sa Iligan? Sa Hinaplanon. Hinaplanon. Alam mo ba nangyari dati sa Hinaplanon katong ko dito sa Iligan? Nagbagyo din dun. Yung sa kanila, nandun ka ba? Tapos maraming nangamatay sa gabing yun, di ba? Bumaha. Yun. Sundalo yun ng Allah. Itingnan mo yung bagyo, yung araw, yung dagat, lahat ng mga yan. Bro, alhamdulillah, pasalamatan natin at purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nakikita natin dito sa mundo. Tumingin-tingin ka lang, marami ka nang makikita, mapupuri mo, maluluwalhati mo at pasalamatan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami ay sumakop sa iyo, sumusuko sa iyo, nagpapatalima sa iyo at patawarin kami at tulungan at alam namin na ikaw ang tunay na lumikha at bibigyan ng hustisya ang lahat ng mga nangyayari, lalo na ang mga kapatiran natin sa Palestine. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bro, i-focus mo, iyan natin, mashallah, ang ganda ng mundo, ang ganda ng pagkakita natin dito, para kang nasa... Bro, itong pupunta na yun dito, yung fog. Dilibay. Mauna siya, mashallah. May mga kabataan din dito na talagang gustong-gusto nila makarating. Alam mo bro, ano kaya kung may oras pa ba tayo, pwede tayo umakyat dyan? Dyan, tok na yan. Alam mo, mountain climbers ako eh. Pati nung high school kami, At sa, mashallah, cliffhanger, napanood niyo yung cliffhanger ni Kwan? Ganda, no? Maraming salamat po hanggang sa muli mga kapatid at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.